Hi friends, narito tayo sa bandang ibaba ngayon ng Acropolis o Parthenon. Doon sa bandang itaas ay naroon ang Acropolis at saka yung Parthenon. Pero dito sa bandang baba na ito ay ito yung tinatawag nila na Mars Hill o Areopagus. Kung inyong maalaala sa Acts 17 nang si Apostol Pablo ay dumating dito sa Athens, ay pumarito siya sa Areopagus upang ipangaral ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. At inanyayahan siya ng ilang mga philosopher upang ibahagi yung kanyang sinasabi at yung kanyang ipinapangaral sa Areopagus, kasi araw-araw ay nagtitipon sa area ang mga philosophers, mga matatalinong mga tao, nagdidiscuss sila, nag-aaral sila ng mga bagong bagay. Marahil ay inyong naalala na si Aristotle, si Plato, sila ay taga rito sa Athens at sila yung mga philosopher, mga tagapagturo ng mga bagay ng mga filosofiya tungkol sa buhay. So, Paul was invited dito sa Areopagus para i-share niya yung dala-dala niyang pabalita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. And from that, may matututunan tayong tatlong mahalagang bagay when it comes to sharing and extending our faith to other people. Una ay yung contextualization. Marami ditong mga epita, maraming mga foreign gods, maraming mga rebulto, maraming mga templo, lalo na nung kapanahunan ni Apostol Pablo. At narito lahat ng mga ruins niya. Narito pa yung mga rebulto, yung iba ay kulang na lang ng kamay, kulang na ng paa, or wala yung ulo because of the pillaging after centuries of being here of war and invasion. So narito yun. Pero ang ginawa ni Paul ay contextualization, sapagkat ayon sa Acts 17 may nakita siya na isang epita o isang nakasulat amidst doon sa mga Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba to the unknown God. At sinabi ni Pablo, yung unknown God na nakalagay dito sa isa sa mga epita ninyo, sa mga bato ninyo, yun yung ipinapakilala ko sa inyo. Ito ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa at siya yung nagbigay ng buhay sa bawat nilalang. Importante when we try to share the message to other people, ino-contextualize natin. Ibig sabihin walang one size fits all pagdating sa pangangaral, kundi ibinabagay natin sa kanilang kultura, sa kanilang current na nalalaman pa lamang at doon sa mga bagay na maiintindihan muna nila. So importante yung contextualization. Kaya po, suportahan natin yung mga manggagawa, mga batang pastor natin, yung mga churches na nagtatry na maging creative and to find new ways and means and methods upang maibahagi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Importante po yun. May role yun sa ating pangangaral. Para naman doon sa mga batang pastor natin at sa mga layman natin o mga churches natin na may mga bagong creative methods aside from sa 1 week or 2 week evangelism, wag naman nating i-demonize o i-diminish o atakihin yung paraan na may certain demographic din naman na naaabot pa. Tayo'y magtulungan, tayo'y magkapit-kapit kamay. Ibahagi natin ang ating mga nalalaman at ibahagi natin kung ano ang nalalaman natin na mabuti at yung mga bagay na yun ay pagka pinagsama-sama natin, makikita natin na lahat iyon ay makakatulong sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoong Diyos. So contextualization. Pangalawa, yung kanyang courage. Sapagkat itong si Apostol Pablo ay kinall out din niya yung mga tao na naroon at sinabi niya na yung Diyos hindi siya nakatira o tumatahan sa mga templong gawa ng kamay ng mga tao, sapagkat siya ang may lalang ng lahat ng mga bagay. So hindi siya po pwedeng gawing rebulto, gawing basta Diyos-Diyosan o basta gawin siya na siya ay nasa templo at yun ang Diyos. Alam nyo kasi dito, yung mga Athenians, yung mga Greeks as a whole, ay meron silang 12 major god. Kilala nyo siguro si Zeus, Marian, yung kanilang pinakapinuno ng mga Diyos-Diyosan nila. Nandiyan si Athena, nandiyan si Apollo,
nandyan yung ibang mga Diyos-Diyosan nila na in charge sa iba't iba. May in charge sa season, may in charge sa vegetation, may in charge sa mga tao, may in charge si Hermes, ay in charge sa mga trade, sa mga kabuhayan, yan si Hermes. At may sikat ngayon na Branda ganyan. Isa po siya sa mga Diyos-Diyosan ng mga Athenians. Pinakilala ni Paul courageously sa kanila ang tunay at buhay na Diyos. Courageously sinabi niya, ang buhay na Diyos ay hindi rebulto. Alam niyo po, pasintabi po sa ating mga kaibigan na ayaw nila na sasabihin mo sa kanila yung totoo. Sasabihin nila judgmental ka. Sasabihin nila na bigot ka. Sasabihin nila na ikaw racist ka o di ka naman ikaw nang-isolate ka ng mga tao, offensive ka. Pasintabi na po. At para sa mga kapatid natin, wag ho kayong matatakot na sabihin yung katotohanan ayon sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Sabihin natin kung ano ang nakasulat na kalooban ng ating Panginoong Diyos ayon sa banal na kasulatan. Wag ho tayong matatakot na baka ma-offend sila. Sadyahong nakaka-offend ang katotohanan. Ang ating Panginoong Kristo nga, ipinako nila sa krus. Ang mga apostol pinagpapatay nila at pinahirapan nila dahil na-offend sila dun sa kanilang pabalita. Talagang ganyan po ang katotohanan. Hindi naman po pwede na sila na lamang ang magbabahagi ng mali nilang paniniwala, mag-share ng mga lifestyle nila at hindi na natin sasabihin, ibabahagi ang katotohanan ayon sa salita ng ating Panginoong Diyos, sapagkat hindi na natin sila mabibigyan ng opportunity to make a choice, sapagkat yung kanila lang yung nalalaman nila. Courageously and with care and with love and with grace, lakasan po natin ang ating mga loob. Ibahagi po natin ang katotohanan, bagaman hindi ito ang major na tinatanggap ngayon ng society. Bagaman hindi ito yung currently na popular. Alam niyo po, kagaya nung panahon ni Apostol Pablo, bagaman hindi siya popular, bagaman hindi siya yung common na paniniwala ng lahat ng mga tao, ibahagi din natin ng may katapangan, may pag-ibig at may biyaya. Otherwise, kapag tayo ay nanahimik, hindi po sila magkakaroon ng pagkakataon to make a wise choice to or for against our Lord and Savior Jesus Christ. And lastly po, meron siyang care sa kanila o meron siyang concern sa kanila. Sabi niya sa Acts 17 verse 30, sabi niya, during the time of ignorance, God winked at, but now He calls for everyone to repent. Alam niyo po, importante na ang mga tao ay tinatawagan natin to make a decision for or against our Lord and Savior Jesus Christ in a caring way or in a caring manner. Dahil ginawa po yun ni Apostol Pablo, tinawagan niya yung mga tao, magsisi kayo. Hindi lang ito basta puro grace. Yung grace kasi, mga minamahal, meron siyang tinatawag na prevenient grace, meron siyang saving grace, pero transforming grace din siya. Ibig sabihin, yung grace ay hindi lamang nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Yung grace din, yung kapangyarihan yon ang bumabago sa atin upang tayo ay maging banal at mabuhay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Call people to repent. Call people to follow our Lord and Savior Jesus Christ. Present to them the loveliness and the grace, the transforming grace that is available through our Lord and Savior Jesus Christ. Sa pamamagitan noon, alam nyo, may isang lalaki, ang pangalan ay Dionysius, na naniwala at sumampalataya sa ating Panginoong Kristo dahil dun sa pangangaral ni Apostol Pablo. At merong dito sa banda dito ay may chapel na itinalaga para sa kanya, si Dionysius, dahil sa courage ni Paul, dahil sa contextualization ni Paul, dahil sa care and concern ni Paul, lumaganap ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan galing sa ating Panginoong Kristo, sa tunay na Diyos, dito sa Athens at dito sa Greece hanggang sa buong Europa. Even now na mahirap ang ating pangangaral, baka maka-offend tayo, even now na parang very challenging, by the grace of God and by the Holy Spirit, posible pa rin na maipahatid natin ang mabuting balita sa mga tao. Basta't hindi lamang tayo matatakot, hindi tayo mag-aatubili, at tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu na may pag-ibig sa ating pamamaraan at pananalita. Mabuti pa rin na ibahagi natin ang katotohanan at ang mabuting balita, sapagkat baka tayo na ang hinihintay nila upang sila ay makapagpasya at tanggapin ang ating Panginoong Kristo. Because even in this very challenging world, we can live God's word in this world.